Hello peoples! Ako si Angge, isang domestic helper dito sa Hong Kong. For today's vlog, another dinner idea ang i-share ko sa inyo na pwede nyong gawin or lutuin para sa inyong mga employer na Western o mga Asian employer na mahilig sa Western food. Bago ako magsimula magluto, prepare ko muna or hinahanda ko muna lahat ng mga kailanganin ko para mahiwa ko na muna. Meron ako ditong 3 pirasong portobello mushroom at nawash ko na ito at natanggalan na nga ng tangkay kaya naman dinadry ko na lang gamit ng kitchen tissue. Siyempre, kailangan ng dahan-dahan na pagpunas dito dahil medyo malambot etong mushroom natin at ayaw naman natin tong masira para malagyan natin ng ayos mamaya yung loob niya. Meron nga nabibili nito sa My Fusion kaso medyo pricey doon kaya sa welcome ako bumili dahil $19 lang ang isang balot, may 3 piraso ng laman. Para sa stuffings niya, gagamit ako dito ng brown button mushroom imbis na quinoa. Dahil example ko lang at share ko lang naman yung recipe sa inyo, ito na lang ang ginamit ko pero mas better kung ang gagamitin nyo ay yung quinoa o kaya naman yung lentils. Yung iba gumagamit sila ng minced beef dahil nga yung mga amo ko is healthy living. Mga ganito nga inilalagay ko na pang stuff. Pwede nyo rin isama dito yung tangkay ng portobello mushroom para mas madami. Ginayat ko lang din ito sa maliliit. Kaya kung may employer ka na Western o kaya naman mga Asian na amo na mahilig kumain ng mga Western food, pwede nyo itong iserve sa mga amo nyo. After ko naman maggayat ng ating brown button mushroom, ay magbabalat din ako dito ng bawang dahil kailangan na natin to. Sinabay ko na din yung pagbubukas ng bawang na gagamitin din natin sa pasta mamaya. At para naman sa hindi nakakaalam kung anong ibig sabihin ng alio e olio, ito ay Italian phrases na nangangahulugan ng garlic and oil. At para naman sa garlic na gagamitin natin sa stuffed portobello mushroom, ay gagayatin ko ito na malilinggit o mince. Konting patalastas lang no, para sa mga nagtatanong sa akin ng legit agency Bang to Hong Kong para sa mga domestic helper dati na naka-finish contract na ata sa Pilipinas, pwede kayo mag-send ng application dito sa Best TC at legit yan na agency na nag-hire ng aplikante na papunta dito sa Hong Kong. Back to business, natapos ko na itong bawang na gagamitin natin pang stuffings, kaya naman isusunod ko naman yung gagamitin natin sa pasta. At para naman dito sa bawang na gagamitin natin sa pasta mamaya, ay in-slice ko lang ito ng katamtaman. Hindi sobrang kapal at hindi rin naman sobrang nipis. Pero depende yan sa inyo, kung ganyan nga ang gusto nyo ay pwede rin naman yung mince. Sinunod ko naman na sikasuhin itong fresh na parsley at yung flat na parsley pa rin ang gamit ko. Bago ko nga gayat-gayatin to, hinimay-himay ko muna para matanggal yung matitigas na parte ng parsley. Ginayat ko lang to sa maliliit at nagdagdag na ako para panggamit ko rin dun sa ating pasta mamaya. At dahil puro green nga yung nakikita ko dito sa recipe ko, nagdagdag nga ako dito ng 3 pirasong cherry tomatoes para lang madagdagan ng kulay. Pansinin nyo, kapag merong pula dun sa pagkain mo ay parang napaka-appetizing tignan. Hindi to kasali sa recipe pero dahil nga pasira na, isasali ko na para hindi naman sayang. 6 na asparagus to, tinanggalan ko nga lang yung matigas na parte. Nung mahanda ko na lahat ng ating kailanganin, ay magsisimula na tayong magluto at unahin ko nga yung pang-stuff natin sa portobello. Dito sa mainit na pan, naglagay ako dito ng unsalted butter. Kapag nagmelt na yung butter natin, i-add natin dito yung kinat nating brown button mushroom. Inuna ko to para ma-release niya yung moisture at kapag wala na yung tubig, ay sakto rin para lumabas yung umami flavor neto. At kapag okay na yung mushroom natin, nag-add ako dito ng unsalted butter ulit para naman igisa etong ating minced garlic. Gigisahin lang natin tong bawang at kapag okay na, ihahalo na natin siya dito sa ating mushroom. Kapag okay na, ihahanguin lang natin to para naman makagawa na tayo ng pang-stuffings natin sa portobello. Dito sa malinis na mangkok, nag-add ako dito ng ating cream cheese at ito ay napalambot na at nailabas na sa ref bago tayo pa magluto. After ng cream cheese, nag-add ako ng cayenne pepper, parmesan cheese, mozzarella cheese, salt, black pepper. At i-mix together natin to hanggang sa maghalo-halo nga yung nilagay nating sangkap. Pag ganito na itsura niya, parang velvety na, ay pwede na nating i-add yung ginasa natin kaninang mushroom. I-mix together lang natin ulit to hanggang sa mag-well combine at saka naman natin ilagay etong tinadtad nating flat na parsley. Pag okay na, ay ready na tayo para sa pang-stuffing. Dito sa pagpapalaman ng ating mushroom, ito na yung pinaka-easy sa lahat ng step. Kaya sabi sa inyo, kapag nagmamadali kayo at gusto nyo pa rin na medyo maayos yung pagkain ng mga amo nyo at simple recipe lang, ay pwedeng-pwede nyong gayahin to. Pag-usapang bake, hindi dapat mawawala etong ating 3 baked cheese. Then ilagay na natin yung kinat natin kaninang cherry tomatoes, kahit tig-konti lang basta may makita lang tayong pula ay pwede na. Para mas cheesy nga, ay nag-add pa ako dito ng konting mozzarella cheese.
After naman ngayon at pwede na to, pero nag-garnish pa ako dito nung kinat natin kanina na fresh parsley. At ready to cook na ang ating stuffed portobello mushroom. Dito nga sa may gilid ng portobello mushroom, ay inad ko na yung 6 na pirasong asparagus ko dahil tinatamad na akong mag-blanch. Nag-drizzle lang ako dito ng konting olive oil at konting asin. Tsaka ako naman to niluto sa loob ng oven for 10 to 15 minutes. Init lang sa taas ng 180 degrees Celsius. Habang nasa oven yung portobello mushroom, magluluto naman na tayo ng simpleng pasta. Dito sa mainit na pan, nag-init ako ng olive oil at saka ko naman i-fry etong ating in-slice na garlic. Ito yung pasta na napakasimple ng ricado at napakadaling lutuan at ito pa rin yung pinakamasarap para sa akin. Anyways, kanina nga pala ay nakapagluto na ako ng pasta at nagtabi ako dito ng 1 cup nung pinagpakuluan. Nung ma-add ko yung pasta dito sa olive oil with garlic, nag-add ako dito nung tubig din na galing sa pinagpakuluan tsaka pinigan ko ng konting lime. Nag-add din ako dito ng sea salt at black pepper at saka ko naman na-inad yung ating fresh parsley. Yung pagkakaluto ko dito kanina sa pasta ay 90% lang dahil dito na natin i-fully cook kapag na-add na natin siya dito sa olive oil na may bawang. Mix together ko lang to hanggang sa maiga yung ating tubig na inilagay kanina. Habang naghihintay sa ating portobello mushroom na maluto ay magple-plating na din ako. Gumamit nga lang pala ako dito ng chopstick para mailagay ko nga ng mas maayos yung pasta dito sa ating plato. After nun, ay ilalagay ko na rin itong muntikan pang nasunog na 6 na pirasong asparagus. At syempre, ilalagay na rin natin to sa gilid ang ating stuffed portobello mushroom. Nag-garnish lang ako dito nung fresh parsley para magandang tignan. Pag gagawin nyo to sa mga amo nyo, sigurado ako 1 hour lang ang gugugulin yung oras, ready na ang pang dinner. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!